Sinong may sabing bumiyahe ka ng ganyan? Bumibiyahe ka sa gabi nang walang man lang washer fluid. Hindi mo talaga pinapahalagahan ang sarili mong buhay. Kuya Zeu, magkano po? Ita-transfer ko na sa iyo ngayon. Hindi naman mahal yan. Libre na yan sa iyo. Pinupulot lang ba sa daan ang pera ng talyer? Ano ang karapatan mong ipamigay na lang yan basta-basta? Ginagawa ko rin naman ito para sa ikabubuti ng talyer. Suki natin si Mang Ma. Dito sa talyer natin. 10,000 na ang nagastos niya sa pagpapaayos pa lang ng sasakyan. Kaya ko ito ginawa. Di ba para mas manatili siyang suki natin? Ginagamit mo ang pera ko. Para lang maging mabango ang pangalan mo. Ngayong araw mamimigay ka ng 8 pisong washer fluid. Bukas baka mamigay ka na ng 300 pisong langis. At sa susunod na araw baka mamigay ka na ng 3,000 pisong maintenance. Itong talyer ko. Gusto mo pa ba itong patakbuhin? At may kapal ka pa ng mukhang sabihin na para ito sa ikabubuti ng talyer. Ako na nakapagtapos ng management sa ibang bansa. Kailangan ko ba ng payo mula sa isang tulad mo? Isang mabahong mekaniko na puno ng amoy ng langis. Para turuan ako sa dapat kong gawin. Multado ka ng 500 piso. Mag-report ka sa car wash bukas. Kung gusto mong magtrabaho ka. Kung ayaw mo lumayas ka. Hinubad ko ang aking unipormeng puno ng langis. At umalis agad ako doon. Wala siyang kaalam-alam. Dito sa highway na ito. Ang buhay ng daan-daang malalaking truck. Ay nagtitiwala lang sa liyabi ko na si Mang Zhu. At hindi sa kanyang. Walang silbing diploma sa FD. Itong nagmamarunong na. Nagtapos sa ibang bansa. Ay magbabayad na dahil sa kanyang sariling kamangmangan. At makakagawa ng pagkakamaling pagsisisihan niya habang buhay. Kuya Zeu. Kuya Zhu, nandyan ka ba? Kuya Zeu. Naabala na naman kita. Hating gabi na nga pero nanggugulo pa ako. Lumuwag na naman ang wiring ng headlight nitong bulok na sasakyan. Kumukurap-kurap pa. Sariwang gulay pa naman ang karga ko ngayon. Bago mag-umaga, kailangan ko nang makarating sa Kapitolyo. Delikadong magmaneho sa bundok ng walang ilaw ngayong gabi. Buhay ko ang nakataya rito. Huwag ka ng maraming satsat, buksan mo na ang hood. Masyado nang luma ang sasakyang ito ni Ma. Tunaw na pati ang electrical tape sa sobrang init. Ginamitan ko ng place para putulin ang mga sunog na dulo ng kable. Binalatan ko ulit ang mga wire. At pinagdugtong. Ayan, ayos na. Bugbog na ang mga kable nito. Pagbalik mo galing sa biyaheng ito, ang buong wiring harness ng sasakyan. Kailangan ng palitan ng bago. Huwag mong tipirin ang bahaging yan. Naman asahan mo. Pagbalik ko sa susunod na linggo, iiwan ko na rito sa iyo para maayos ng tuluyan. Kuya Zeu, magkano ang bayad ko sa paggawa ngayon? Konting dugtong lang naman ng kable yan. Huwag mo na akong bayaran. Sige na, ihatid mo na ang karga mo. Ha. Mabigat pa naman ang biyahe mo sa may bundok ngayong gabi. Kung maputikan ang windshield mo at hindi mo malinis, delikado dahil baka mawalan ka ng visibility. Kumuha agad ako doon sa estante sa tabi ng 1 galon ng kulay asul na windshield cleaner. Binuksan ko ang takip at ibinuhos ko lahat sa loob. Babiyahe ka sa gabi ng walang dalang panlinis ng salamin. Parang hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo. Sige na, lumarga ka na, yung mismong nasa tapat ng ulo, na bagong kabit na high definition DTS camera, ay kumukurap-kurap at may mahinang pulang ilaw. Kinaumagahan bandang 9:00 ng umaga. Mahigit 20 mekaniko at mga apprentice ay pinatipon lahat sa bakanting espasyo sa harap ng talyer. Ang bagong boss na si Xiaolin, na nakasuot ng plansadong-plansado at mamahaling suit, habang may hawak na isang baso ng iced americano, at nakatayo doon sa may hagdanan. Malamig kaming tinitingnan mula sa itaas. Ipinalabas niya sa screen ang kuha ng tea kagabi sa Stasyon 2. Malinaw ba sa inyong lahat ang nakita ninyo? Ito ang ginagawa rito sa ating talyer. Ng mga tinatawag nating veterano na akala mo kung sinong gumagawa ng mabuti. Boss Lin, ano po bang ibig ninyong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Zhu Jiangwu, ang talyer na ito ay isang negosyo. Hindi ito charity. Isang bot lang ng washer fluid. Ari-arian pa rin yan ng kumpanya. Bakit hindi mo idinaan sa inventory at hindi mo ni-record? At basta-basta mo na lang ipinamigay. Boss Lin, 3 piso lang naman ang puhunan sa bote na yun. Si Mang Ma naman ay 6 na taon na nating suki. Taon-taon siyang nagpapa-maintenance at nagpapagawa rito. At libo-libong piso ang nagagastos niya rito. 8 piso. Tingin mo ba tungkol lang yan sa 3 piso? Sa pamantayan ng modernong kumpanya ngayon, ang anumang pagkawala ng mga materyales ay malaking bawas sa kita ng kumpanya. Ngayong araw namimigay ka ng washer fluid na nagkakahalaga ng 3 piso. Bukas naman mamimigay siya ng oil filter na nagkakahalaga ng 50 piso. At sa susunod na araw, baka pati yung lifter natin dito ay ipamigay niya na rin. Sira ulo ba siya? Bumangon kami sa kalagitnaan ng gabi para lang sa emergency repair. Tapos walang overtime pay. Tapos gagawa siya ng malaking issue dahil lang sa 3 pisong washer fluid.
Sino ang bumubulong dyan? Lumabas kayo. Boss Lin, sa industriya ng auto repair. Lalo na kapag mga driver ng malalaking truck ang kliyente natin. Ang inaasahan talaga ay ang pakikisama at magandang relasyon. Kapag tinulungan mo sila sa maliit na bagay lang. Sa susunod na kailanganin nila ng malaking repair, doon sila magtitiwalang iwan sa iyo ang sasakyan nila. Ang malaking repair ni Mang Ma sa susunod na linggo. Sa bayad pa lang sa serbisyo, makakakuha na tayo ng 2,000. Huwag mo akong dramahan tungkol sa pakikisama. Mga numero at datos lang ang tinitingnan ko. Financial report lang ang pinapahalagahan ko. Ang ganyang lumang estilo mo ng pakikipagkapatao. Ang dahilan kung bakit ang talyer ng pamilyang Zhang ay hindi tumataas ang kita kailanman. Para ituwid ang patakaran sa talyer na ito. At para magsilbing babala sa lahat. Zhu Jiangwo, simula ngayong araw. Kakaltasin ang perpekto mong attendance at ang iyong performance bonus ngayong buwan. Bukod pa riyan, dahil sa paggamit mo ng ari-arian ng kumpanya ng walang pahintulot, may multa kang 500 piso para sa mga nagastos na gamit. Boss Lin, parang sumobra naman yata kayo. Si Kuya Zhu, gabi-gabi ng puyat sa night shift ngayong buwan. Ang bonus at perpektong attendance niya ay aabot sa ilang libong piso. Tapos kakaltasin mo lahat dahil lang sa 3 pisong halaga ng tubig. Kung sa tingin mo ay sobra, pwede kang sumama sa kanya sa parusang ito. Kuya Zhu, magpakumbaba ka na lang muna. Humingi ka na ng tawad kay Boss Lin para matapos na ito. Paghingi lang ng tawad at tapos na ang usapan. Kung ganoon lang, hindi sapat ang parusang ito. Simula mamayang hapon, suspendido muna ang pwesto mo bilang mekaniko. Pumunta ka sa likod at mag-report sa car wash area. Kapag natuto ka na kung ano ang tamang patakaran, doon mo lang pwedeng hawakan ulit ang liabe mo. Ibinaba ang posisyon para maghugas ng kotse. Ang isang taong nag-ensayo sa kalahati ng mga pangunahing mekaniko rito, na isang eksperto at master na mekaniko, para maghugas ng kotse habang pinapanood ko si Lin. Sa mukha niyang puno ng kayabangan at pagmamalaki, bigla ko na lang naramdaman na nakakatawa ito. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano ang ibig mong sabihin? Ayoko na, aalis na ako. Ang sinasabi mong 500 pisong bayad sa pinsala. Ibawas mo na lang sa natitira kong sahod. Zhu Jiangwo, ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Akala mo ba kapag umalis ka, titigil na ang talyer ni Zhang? Kung tatakbo pa yan, diskarte mo na. Mag-aayos lang ako ng toolbox ko ngayon. Ihanda mo ang sahod ko pagkalipas ng kalahating oras. Kuya Zhou. Master. Tingnan natin kung sinong haharang sa akin. Sobra na siya ah. Ang palakang may iisang paa ay mahirap hanapin. Pero ang mga mekanikong may 2 paa ay nagkalat lang sa kalye. Tingnan ko lang talaga. Kung kapag umalis siya sa sikat na talyer ni Zhang, saang talyer siya mamamalimos ng trabaho? Mang Zhu, pwede kang umalis. Pero kailangang maiwan ang mga gamit na ito. Manager Wang. Ano nang ibig mong sabihin dito? Mang Zhu, bakit hindi ka marunong sumunod sa patakaran? Dahil nag-resign ka na. Siyempre dapat maiwan ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Itong tool cart na ito, pati na ang mga kagamitan sa loob ay hindi mo pwedeng uwi. Wang Qiang, 5 taon mong hinawakan ang mga kwenta sa talyer na ito. Ano ba ang binili gamit ang pera ng talyer? Mga bulok na bakal lang naman. Alam na alam mo yan sa sarili mo. Itong Festool set na ito, pati na ang custom bore gouge sa ilalim. Ang pressure gouge na bakal. Pati na itong tool cart na may susi, ay sarili kong pera ang pambili sa loob ng 8 taon. Unti-unti ko tong binili ng paisa-isa hanggang sa mabuo ko. Halos umabot sa 30,000 ang nagastos ko rito. May resibo ka ba? 8 taon na ang nakalipas. Sinong magtatago ng resibo ng bawat liabe? Nang ganoon katagal. Kung walang resibo, mahirap patunayan yan. Dahil ang mga gamit na ito, iniwan yan sa pwesto sa talyer ng mga Zhang. At ginagamit din naman yan sa pag-aayos ng mga sasakyan ng mga customer sa talyer ng mga Zhang. Sa mata ng batas, itinuturing na itong kagamitan sa trabaho ng kumpanya. Kung kukunin mo yan ngayon, pwede kitang i-report sa pulis at kasuhan ng pagnanakaw sa kumpanya. Gago, anong pinagsasabi mo? Sino ba rito ang hindi nakakaalam na kay Kuya Zhou ang mga gamit na ito? Dati nga, may humawak lang yan saglit, halos murahin na ni Kuya Zhou. Kung gusto lang ang kinit ng mga Zhang ang mga gamit na ito, sabihin niyo na lang ng diretsyo. Huwag na kayong magpanggap na mabait dyan. Kahit wala pa nga itong mga gamit ni Kuya Zhou. Yung mga binibigay lang ng talyer nyo, mga pudpod at sirang liabe, pag nag-overhaul ng makina, ni hindi man lang matanggal ang cylinder head, napakakapal ng mukha nyo. Nagsasama-sama kayo rito para manggulo, at tinatakot nyo ang boss gamit iyang mga hawak nyo. Chayan Dashuang. Xiaofei. Ayaw nyo na ba talagang magtrabaho rito? Kung ayaw nyo na, lumayas kayo ngayon din. Huwag nyo nang asahang makukuha nyo ang sweldo nyo noong nakaraang buwan kahit 5. Kahit huwag na.
Kahit makulong pa ako ng ilang araw ngayon, pupunitin ko pa rin iyang makinis mong mukha. Dashuang, ibaba mo iyan. Karapat-dapat bang makulong ka para lang sa taong iyan? May paralisado ka pang ina sa probinsya nyo, na kailangang uminom ng gamot. At si Xiaofei, kailangan pang magbayad ng renta sa susunod na buwan. Ibaba nyo na ang mga gamit nyo at bumalik na kayo sa trabaho. Pero master, harap-harapan na tayong ninanakawan. Sige, resibo ba? Wala ako niyan kung ang mga gamit naman. Kung talagang gusto nyong maiwan dito, iwan nyo na. Pero yung sweldo ko noong nakaraang buwan, pati na rin sa unang 10 araw ng buwang ito, ay 9,500 sa kabuuan. Transfer mo na sa akin ngayon. Aalis na ako agad. Zhu Jiangwo mukhang mahina na ang memorya mo. Noong nakaraang buwan lang nang hawakan ko ang EC. Pinapirma ko ang lahat ng empleyado sa pabrika. Ng isang handbook para sa mga empleyado. Bilang kumpirmasyon sa update, naalala mo pa ba yung kasunduan na yun? Biglang bumagsak ang puso ko. Noong nakaraang buwan lang na ospital ang dati nating boss. Gulo-gulo ang buong pabrika. Lumapit sa amin si Xiaolin hawak ang isang salansa ng papel. Sabi niya ay routine inspection lang daw ng Labor Bureau. Para lang magpapirma ng bagong regulasyon sa trabaho. Nasa ilalim ako ng kotse noon at nagbabaklas ng transmission. Puno ng grasa ang mga kamay ko. Hindi ko na binasa at nag-fingerprint na lang ako agad. Hindi lang ito basta kasunduan. Kasama rin dito ang confidentiality agreement. At non-compete clause. Sulat sa papel at may fingerprint mo pa. Zhu Jiangwo ang sweldo mo. Ay gagamitin ko na lang pambayad. Para hindi ko nahabulin ang bigla mong hindi pagpasok. At danyo sa pag-alis mo sa trabaho. Kung sa tingin mo ay agrabyado ka, pumunta ka sa Labor Bureau at ihabla mo ako. Pero ang mga abogado ko ay kayang makipag-ubusan ng oras sa iyo ng 2 hanggang 3 taon. Walang hiya. Nagitngit ang mga ngipin ko habang nakatingin sa harap ko. Sa binatang ito na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ngayon ko lang talaga napatunayan na hindi nakakatakot ang siga, kundi ang siga na may pinag-aralan. Ginamit niya ang mga batas ng modernong kumpanya. Para ang nakasanayan naming mga lumang mekaniko, na may respeto sa isa't isa, tiwala at prinsipyo, ay tuluyan niyang wasakin. Panloloko ang ginagawa ninyo. Mag-aayos lang ng kotse kailangan pa ng ganitong bawal. Ang batas ay tumitingin sa sulat at hindi sa katwiran. Zhu Jiangwo. Habang wala pa akong balak idemanda ka, para pagbayarin ng 200,000 pisong multa sa kontrata, mabuti pang lumayas ka na sa pintong ito ngayon din. Hindi ako nagalit. Sa mahigit 10 taon kong pagbabanat ng buto sa pag-aayos ng sasakyan, marami na akong nakitang mga eksena ng aksidente. Kaya sanay na akong manatiling kalmado kahit gumuho pa ang mundo sa harap ko. At hindi man lang magbago ang aking mukha. Alam na alam ko, na kapag lumaban ako ngayon ay mapupunta lang ako sa patibong niya. Kapag dumating ang pulis mawawalan lang ako ng katwiran kahit ako ang tama. Ano ang ginagawa mo? Sinabi ko nang hindi mo pwedeng kunin ang mga gamit. Hindi ko siya pinansin. Nilampasan ko lang ang mga mamahaling liabe. Mga diek at mga impact wrench. Binuksan ko ang pinakailalim, na lumang maliit na drawer, at kinuha ko sa loob ang isang punong-puno ng maitim na mansa ng langis, at mga marka ng daliri na kwaderno ng aking kabuhayan. Ito ang aking talaarawan sa pag-aayos ng sasakyan na isinulat ko sa loob ng 10 taon, na puno ng iba't ibang komplikadong problema ng mga malalaking truck. Ang mga gamit ay walang buhay, ngunit ang taong may hawak ang nagbibigay buhay doon. Ang mga imported na gamit na iyon, dahil gusto mo naman pala, ay iwan ko na lang sa'yo para gawing dekorasyon. Ang torque wrench ay kailangang i-calibrate ng regular. Ang impact wrench naman ay kailangang lagyan ng espesyal na langis. Tingnan ko lang kung ang mga tauhan mo, na mga apprentice na sumasahod lang ang 2,000 piso bilang basic salary, ay makikilala ng malinaw ang pagkakaiba ng liabing singsing at liabing ratsit. Huwag mo nang alalahanin iyan. Magtrabaho ka ng mabuti at matuto ng kasanayan para hindi ka magutom. Huwag mo na akong ipagtanggol. At lumakad nga ako sa ilalim ng malakas na ulan. Sa tabi ng pambansang lansangan, biglang bumukas ang bintana ng sasakyan. Si Xiaolin na hawak ang kanyang kape, na parang isang nagwagi, ay nakatingin sa akin habang nasa ilalim ng ulan. Zhu Jiangwo. Tingnan natin ngayong umalis ka na sa pamilya Zhang, nang wala ang mga kagamitan at customer sa talyer. Kung paano ka pa mabubuhay dito sa bayan. 11:30 ng gabi, nasa pinakaliblib at lumang subdibisyon ako ng bayan. Nangupahan ako ng isang walang bintanang basement na nagkakahalaga ng 30 yuan kada gabi. Sa buong katawan ko, 200 yuan na lang ang natitirang pera sa aking bulsa. Para makatipid, nagtitimpla ako ngayon ng isang tasa ng pinakamurang instant noodles na mailasang braised beef. Kring-kring ang luma at 4 na taon ko nang ginagamit na Android phone. Ay bigla na lang nanginig ng malakas sa tabi ng aking kama. Nilunok ko muna ang noodles. Saka kinuha ang cellphone at tiningnan ang screen.
Nakasulat sa color J ay si Mang Malabindalawang gulong na semi-trailer. Siya yung pumunta sa akin kagabi para magpaayos ng wiring. Nabinigyan ko pa ng libreng windshield fluid. Pagkasagot ko pa lang, Kuya Zu, tulong naman. Na-aksidente ang sasakyan ko. Mang, wag kang magpanik. Dahan-dahan ka lang magsalita, na saan ka ba ngayon? May nangyari ba sa iyo? Nandito ako sa pababang kalsada ng Kipan Ridge. Napakalakas ng ulan. Hindi ko na maipasok sa kambyo ang sasakyan ko. Tinapakan ko bigla ang preno kanina. Ngayon nagbabaga na ang mga preno ko. Mukhang may singaw na ang hangin. Ang tigas ng tapakan ng preno parang bato. Hindi ko maitapak. Kuya Zeu, punong-puno ang sasakyan ko ng 30 tonelada ng mga sariwang produkto. Kapag patuloy itong dumiretso pababa, at mahulog sa bangin, magugutom ang buong pamilya ko nito. Magdala ka bilis ng mga kagamitan at tulungan mo ako. Makinig kang mabuti, boss. Hatakin mo agad ngayon ang handbrake. Kabigin mo ang manibela pa kanan hanggang dulo. Para sumayad ng husto ang mga gulong sa gilid ng bundok. Huwag mo ring bibitawan ang preno sa paa. Apakan mo ng husto. Nakaapak na ako ng husto. Pero hindi ko na to kaya ng matagal. Bumababa ang presyon ng hangin. Nawawalan na ng kapit ang handbrake. Parating na ako. Ibinaba ko ang telepono. Sumugod ako sa malakas na ulan patakbo sa ibaba. Iyong binili ko sa halagang 2,000 piso. Nakarag-karag na second-hand na motor. Ay nakaparada pa rin sa may silungan. Pero wala akong mga gamit. Lahat ng tindahan ng piyesa at talyer sa bayan ay sinabihan na noon pa ng matandang manager ng pabrika. Kaya walang mangangahas na magpahiram sa akin ng gamit ngayon. Pero hindi ako nag-atubili. Binuksan ko ang upuan ng aking motor. Sa loob, isang kalawanging Phillips screwdriver lamang. Isang long nose na place. At kalahating rolyo ng electrical tape. Sapat na ang mga ito. Sumakay agad ako sa aking motor. Pinaandar ko ang makina gamit ang sipa. Na parang isang itim na kidlat. Sumugod ako patungo sa kabundukan. Nang kipan sa gitna ng malakas na ulan at dilim ng gabi. Si Yaolin, gusto mo ba akong makitang mamatay sa gutom? Pero ngayong gabi ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na mekaniko. Ang maulang gabi sa kabundukan ng Kipan ay kasing dilim ng nakataob na kawali. Nang makarating ako sa gitna ng bundok sakay ng lumakong motor, ang 12 gulong na dambuhalang truck nila ay nakatagilid sa gilid ng bangin. Ang mga hazard light nito sa gitna ng malakas na ulan ay naglalabas ng mahinang dilaw na ilaw. Ang harap ng truck mula sa gilid ng bangin na walang anumang harang ay wala pang kalahating metro ang layo. Kuya, subuti naman at nakarating ka. Apakan mo ng husto ang brake. Nakahila ba ng sagad ang handbrake? Sagad na ang hila. Pero ang pressure gauge sa dashboard, nasa 4 na bar na lang ang pressure. Kapag nagpatuloy pa ang pagtagas, ganap nang mawawala ng bisa ang handbrake. Siguradong gugulong pababa ng bundok ang sasakyan. Umaasa lang sa mataas na presyon ng hangin ang preno ng malalaking truck. Kapag tuluyang nawala ang hangin, mawawala ng kontrol ang brake chamber. Kapag basta na lang pinihit ang manibela, itong 30 toneladang tipak ng bakal, habang pababa sa daan, ay tiyak na magiging instrumento ng kamatayan. Hindi lang iyon, ang transmisyon sa tabi nito, at ang mga linya ng shift solenoid valve, ay napatid din dahil sa tumalsik na piraso ng sumabog na tubo. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makakambyo, at kung bakit hindi rin siya makapreno. Boss, sumabog ang air supply hose. Putol din ang mga linya ng solenoid valve. Anong gagawin natin ngayon? Kuya Zu, may dala ka bang ekstrang tubo? May dala ka bang computer? Wala akong nadalang kahit ano. Hindi ko man lang nailabas ang toolbox ko. Katapusan nayari na ang lahat. Ang aksidenteng ito pati ang ulo ng truck ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Hindi ko na ito mababayaran sa buong buhay ko. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Sinabi ko bang hindi ko ito kayang ayusin? Ihagis mo rito ang tuwalya na nasa loob ng kabina. Isang madungis na tuwalya. Ang naihagis sa maputik na tubig. Pinulot ko ang tuwalya. At buong lakas na pinunasan ang sumabog na bahagi ng tubo. Mula sa putik at buhangin sa paligid nito. Dahil walang pamalit na tubo. Kailangan ko talagang barahan ang tagas. Ang ordinaryong tape ay hinding-hindi kakayanin. Ang lakas ng 8 hanggang 10 bar ng presyon mula sa heavy truck. Sa oras na mapuno ng hangin ay agad itong mapupunit. Kinapa ko ang aking long nose pliers sa aking bulsa. At mabilis na pinutol ang isang piraso sa ilalim ng sasakyan na nagbibigay ng kuryente sa taillight. Isang makapal na extra wire na tanso. Binalatan ko ang dulo ng tansong kawad. Hinila ko palabas ang matitibay na hibla ng tanso sa loob.
Ginamit ko ang kalahating rolyo ng itim na electrical tape para balutin ng mahigpit ang mailamat na bahagi. Umabot ng halos 10 ikot ang pagkakabalot ko. Pagkatapos ginamit ko ang mga binalatang hibla ng tanso. Parang nagtatali lang ng bakal sa konstruksyon. Paulit-ulit ko itong inikot para mas humigpit ang tape sa gomang tubo. Bumaon ng malalim ang tanso sa goma. Gamit ang place ay pinilipit ko ito ng mahigpit para hindi na makalas. Pagkatapos ay kinapakap ako ang naputol na wire ng shift solenoid valve at binalatan ko ulit ang mga dulo nito. Sabay pinag-ikot ko ang mga ito ng puwersahan at binalot gamit ang huling tira ng tape. Sige, mapaandarin mo na ang makina at apakan ang gas. Tingnan mo kung ang gauge ng presyon ng hangin ay tumataas na ba? Tumataas na, Kuya Zu. Nadiinan ko kaya huminto ang singaw. Ikambyo mo sa atras tapos umatras ka ng 2 metro. Ibalik mo ang unahan ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Saktong sumalpak sa atras ang kambyo. Umugong ang dambuhalang katawan ng truck. Umatras ito ng kaunti at tuluyan ng nakalabas mula sa delikadong gilid ng bangin. Kuya Zu, para ka ng tunay kong kapatid. Iniligtas mo ang buhay ng buong pamilya ko. Sige na, huwag mo namang ipahid ang sipon mo sa akin. Pansamantalang lunas lang itong ginawa ko. Pwede pa ring pumutok ang tubo mo na iyan kahit kailan. Kailangan mo na ring palitan ang solenoid valve. Kakapit lang pansamantala ang orihinal na pyesa. Magmaneho ka muna hanggang sa susunod na service area. At magpahanap ka agad ng magpapalit ng pyesa. Kuya Zeu, bakit ka naman sumakay lang sa bulok na motor na iyan papunta rito? Umalis na ako sa trabaho. Karnehan ng mga zhang. Hindi ba ikaw naman ang bumubuhay sa pangalan yon? Nabaliw na yata ang matandang boss. At tinanggal ka pa sa trabaho. Na ospital ang matandang boss. Ang anak niyang si Xiaolin ang humalili. Nagalit siya dahil kagabi. Binigyan kita ng ekstra na 1 galon ng windshield fluid. Sabi niya sinasayang ko raw ang ari-arian ng kumpanya. Kinumpis ka pa ang toolbox ko. At pinarusahan akong maghugas ng sasakyan. Kaya umalis na lang ako kaagad. Buwisit talaga siya. Tae ba ang laman ng utak ng gunggong na yan? Kung wala ka naman, Zhu Jiangwu, kaming mga bumibiyahe ng malayo. Sino ba ang magtitiwala sa bulok niyang kumpanya? Bukas na bukas magsasama ako ng mga tao papunta roon. Para basagin ang lahat ng bintana nila. Mang maumalis ka na ngayon din. Patuloy pa ring ulan. Kailangan ko na ring umuwi para isipin kung saan ako pupunta bukas. Kukuha ako ng lumang set ng mga kagamitan. At maghahanap ng lugar para magtayo ng sarili kong pwesto. Kuya Zhu, may lugar ka na ba para magtayo ng sarili mong pwesto? Hindi pa. Si Xiaolin, sa mga supply ng tatay niya ng piyesa ng sasakyan, ay binalaan na silang lahat. Mukhang walang sinuman sa bayan ang maglalakas loob na magpaarkila sa akin ng pwesto. Baka kahit mga piyesa ay hindi ko na rin mabili. Laging may paraan ang tadhana. Kuya Zhu, nagtitiwala ka ba sa akin? Diretsuhin mo na nga ako. 5 kilometro mula rito papunta roon. Doon sa may 100 pababa ng National Highway. May isang abandonadong gasolinahan doon. Naaalala mo ba? Tanda ko. 2 taon na ang nakalipas dahil hindi pumasa sa environmental standards. Ay ipinasara ito kaya nanatiling bakante. Pwesto yon ng mismong pinsan ko. Nasa timog na siya ngayon para magnegosyo. Tutal nakatambak lang naman ang lumang pwestong iyon at walang gumagamit. Basta gusto mong simulan. Tatawagan ko siya mamayang gabi. At ipapagamit ko sa'yo ng libre ang pwesto. Gamitin mo hanggat gusto mo. Ha ha ha. Kuya Zhao, dito ka na mag-umpisa. Tungkol naman sa mga supplier, hindi problema kung hindi kanila bentahan ng piyesa. Madalas akong bumiyahe sa ibang probinsya. Anong piyesa ba ang kailangan mo? Ako na mismo ang kukuha at magdadala rito para sa'yo. May malaking group chat kaming mga driver ng truck. May mahigit 800 miyembro doon na laging bumabagtas sa rutang ito. Mga kapatid, tatawagan ko sila isa-isa ngayon din. Mula ngayon, kapag may pumunta sa talyer ng mga zhang, at gumastos kahit 1 sentimo roon, ay para na rin nilang kinalaban ako. CJ! Pupunta ako bukas ng umaga para kunin ang susi. Kinaumagahan, tumila na ang ulan sa abandonadong gasolinahan. Puno ng ligaw na damo at baha ang paligid. Gumastos ako ng 200 yuan sa isang hardware store sa bayan para bumili ng pala, isang walis, isang tao. Nagsimulang maglinis doon sa abandonadong service pit. Malaki talaga ang lugar na ito. Kasya kahit 6 na malalaking truck nang walang problema. Ang kaso lang, masyado nang matagal na abandonado. Kahit man lang maayos na harapan, wala. Biglang may narinig na malakas na tili ng preno sa tabi ng daan. Tumingala ako. Nakita ko ang isang lumang dekuryenteng tricycle na pumarada sa tapat ng gasolinahan. Bumaba agad sina Dashuang at Xiaofei mula sa tricycle.
Pareho silang nakasibilyan. Hindi nila suot ang uniforme ng Zhang Auto Repair Shop. Doon sa likod ng tricycle, may nakatambak na ilang tubo na pang-ipit o pipe wrench. Ilang mga jack. Pati na rin ang iba't ibang klaseng liabe. At mga galon ng langis ng makina. Bakit kayo nandito dalawa? Wala ba kayong pasok ngayon? Boss, hindi na kami dyan magtatrabaho. Tama, umalis na kami. Sira ulo talaga yung si Xiaolin na iyon. Anong nangyari? Ginugulo na naman ba kayo nun? Kuya Zhu, pagkaalis mo nga, pinromote niya si Wang Qiang. Ang kamag-anak niyang mahilig lang mandaya sa bookkeeping. At ginawa niyang workshop supervisor. Sa meeting kaninang umaga, utusan ba naman kami na kunin yung mga lumang langis na galing sa pinalitang makina ng Dabao. Patitigin muna para masala gamit ang filter. At ihalo sa bagong langis para ikarga sa mga walk-in na customer. Fesri, tinawag pa nga niya itong circular economy kung tawagin. At source of profit daw. Sobrang walang konsensya talaga. Malalayong biyahe ang tinatakbo ng mga makina ng malalaking truck. Kapag kulang sa lapot ang langis, pwedeng masira ang makina at maging sanhi ng malubhang aksidente. Kaya nakipag-away agad si Kuya Dashu ang sa kanya doon mismo. Sabi naman ni Xiaolin kung ayaw nyo, diwag. Kaya nag-usap kaming dalawa, at nag-resign na agad kami. Habang tinitingnan ko ang dalawa kong apprentice na nakasama ko ng 4 o 5 taon na, nakaramdam ako ng kaunting lungkot, pero may kaunting galak din sa puso ko. Sa pag-aayos ng sasakyan, buhay ng tao ang nakasalalay. Maaasahan talaga ang dalawang ito. Hindi nila kinalimutan ang mahalagang prinsipyo na iyon. Ayos lang kung mag-resign kayo. Pero kung sasama kayo sa akin ngayon, wala pa akong maibibigay na basic salary sa inyo ngayon. Sino ba ang naghahanap ng basic salary? Kuya Zhou, nagtitiwala kami sa inyo. Basta kasama nyo kaming magtrabaho. Kahit instant noodles lang ang kainin natin sa unang ilang buwan. Masaya pa rin kami. Ang mga gamit na ito ay pinag-ambagan namin. Binili namin sa bentahan ng mga segunda mano. Hehe, sapat na naman ito para sa pang-araw-araw na maintenance. Sige, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Hindi pa tapos linisin ang kanal sa ilalim. Ikaw muna ang magpatuloy at tumapos doon. Si Xiaofei naman ang bahalang pumunta sa bayan para magpagawa ng mura. Isulat mo sa karatula na talyer ni Lao Zhu. Sige po, walang problema. Ang balita na nagtayo ng sariling talyer si Lao Zhu. Kasama ang pagbawi sa akin ng mga gamit ni Xiaolin. At ang pagparusa sa akin na maghugas ng kotse, ay kumalat at pinag-usapan ng lahat. Kuya Zhu, hahanapan kita ng mga customer. Kung nasaan si Kuya Zhu, doon ko na lang ipapa-maintenance ang sasakyan ko simula ngayon. May gana kayong sirain ang negosyo ko. Zhu Jiangwo, ito na ba ang bago mong talyer? Talagang napaka-espesyal naman nito. Akala mo ba kapag may kasama kang 2 apprentice, at kumuha ng ilang driver ng truck, tapos ay magrereklamo ka sa group chat, ay masisira mo na ang negosyo ng talyer ng pamilyang Zhang. Sinasabi ko sa iyo, sa negosyo ang mahalaga ay kapital at laki ng kumpanya. Ang mga talyer sa tabi ng daan na katulad nito, ay kaya kong durugin sa isang pitik lang ng daliri ko. At nang gabi ring iyon, pinost ni Xiaolin sa lahat ng mga chat group ng lokal na driver, pati sa mga logistics group, ang isang napakalaking patalastas tungkol sa malaking promo. Para sa pasasalamat na promo ng Zhang Auto Repair Shop. Simula ngayong araw lahat ng malalaki at maliliit na truck, ay kalahating presyo na lang para sa regular na maintenance. May libreng upgrade pa ng langis ng makina. At libreng car wash pagpasok sa kanila. At hindi lang yan, nagbayad pa siya ng mga tao para maglagay ng mga banner sa magkabilang gilid ng pambansang lansangan. Talagang itinapat niya ang patalastas, mismo sa gasolinahan ko, na may 1 kilometro lang ang layo. Boss, nababaliw na ba ang gago na si Xiaolin? Kalahating presyo sa maintenance. Kulang pa yan para mabawi ang binabayad niya sa labor. Pananabotahin na ang ginagawa niya. Ay malinaw na pagwawalda sa pamanang iniwan ng tatay niya. Gusto niya tayong patayin sa gutom gamit ang gyera sa presyo, bago pa man makapagsimula ang talyer natin. At napatunayan nga, na epektibo ang naging diskarte ni Xiaolin. Sa maikling panahon, para sa mga nagmamaneho ng malalaking truck, talagang dugo at pawis ang kinikita nila. Kaya marami, sa mga driver na nangakong susuporta sa akin sa group chat, ang hindi nakatiis, at kusang dinala pa rin, ang kanilang mga truck sa talyer ni Xiaolin. Sa loob ng 1 buong linggo, bukod kay Lao man nakararating lang galing sa probinsya, na sadyang pumunta dito, para magpa-check up ng buong sasakyan. At pinilit akong tanggapin ang 500 piso. Ang talyer ni Lao Zhu, ay wala man lang nakuhang kahit isang dadaan na sasakyan. Bakante at sobrang tahimik ng buong lugar. Tanging tunog lang ng hangin sa mga tuyong damo ang maririnig. Boss, 7 araw na natin ngayon. Pero kahit magpabulkanisa ng gulong ay wala pa ring pumupunta. Samantalang balita ko doon kay Xiaolin araw-araw silang lahat nakapila para magpalinis ng sasakyan. Sa maintenance pa lang, mahigit 100 na ang natanggap nilang order. Tayo,
Talaga bang hindi natin kayang talunin ang malalaking kapitalista? O kaya gusto mo bang abangan ko sila sa tapat ng pwesto ng mga zhang? At makipag-upakan sa mga tauhan nila bago bumalik? Dashuang, Xiaofei. Tandaan ninyong mabuti ito. Ang industriya ng mga heavy truck ay hindi katulad ng pag-aayos ng mga kotse. Sa mga kotse, kapag gumamit ka ng murang langis sa maintenance, ang pinakamalalang mangyayari lang ay maingay na makina at 3 hanggang 5 taon pa bago masira. Pero ang mga heavy truck ay may kargang 10 toneladang kargamento at ginagamit para makipagsapalaran sa daan araw-araw. Sa kuripot na ugali ni Xiaolin, ang promo na ito, kung hindi niya dadayain ang kalahating presyo na iyan, kung hindi niya gagamitan ng peking langis at mumurahing filter, saan pa siya kukuha ng pambawi sa lugi niya? Akala niya mahilig sa mura ang mga driver ng truck at madaling mauto. Madaling utuin pero nakalimutan niya na mas kabisado ng mga driver na ito ang sarili nilang sasakyan kaysa sa kahit sino. Kapag tumaas na ang ikot ng diesel engine, aabot sa daan-daang grado ang init nito. Kapag ginamitan ng mga ni-recycle at peking langis na iyon, siguradong masisira ang silindro at masusunog ang bearing sa loob ng kalahating buwan lang. At hindi pa kasama doon ang iba pang mga mumurahing piyesa. Hayaan muna nating lumipas ang kaunting oras. Ihanda ninyo ang mga jack at torque wrench. At punasan ninyong mabuti para kuminang. Maghanda kayo dahil marami tayong trabahong darating. Boss, parang nagkatotoo nga agad ang sinabi mo ah. Ang truck na iyon ay galing sa Hongda Logistics. Noong isang araw ko lang nakita sa social media ko na ang fleet nila ay nagpama-maintenance ng kalahating presyo doon sa talyer ng mga zhang. Dabao. Tara asikasuhin natin ang customer. Kuya Zhao, pakiusap tulungan mo akong tingnan ang sasakyang ito. Biglang nawala ng hatak habang nasa biyahe. Ayaw umandar kahit tapakan ko ang gas. At may kakaibang kumakalampag sa loob ng makina. Ito kaya ang pinakabago sa fleet ko. Hindi pa nga umabot sa 100,000 kilometro ang tinakbo nito. Halos mukhang bago pa talaga ito. Huwag mo muna patayin ang makina. Buksan mo ang hood. Pakinggan mo ang tunog, parang galing sa balbula ang ingay na iyan. Dashuang, patayin mo na agad ang makina. Patayin mo ang buong kuryente ng truck. Kuya Zhu, ano ba talaga ang nangyari rito? Kailangan ng overhaul ang truck mo na ito. Nagpamaintain ka ba kamakailan sa talyer ng pamilyang Zhang? Doon mo ba dinala para sa maintenance? Di ba nagkaroon sila ng promo doon? Kalahating presyo lang ang regular na maintenance. At may libre pang premium car wash para sa buong sasakyan. Inisip ko lang naman kasi, magpapalit lang naman ng langis at filter ng makina. Hindi naman kailangan ng matinding galing para doon. Kahit saan mo naman ipagawa ay pareho lang iyon. Kaya naman dinala ko ang buong fleet ko. Dinala ko roon ang lahat ng 10 truck na nandito. Kuya Zhu, huwag ka namang magalit sa akin ah. Sobrang baba kasi ng kita sa biyahe ngayon. Kailangang magtipid kahit kaunti lang. Magtipid kahit kaunti. Buhay na ng mga driver mo ang isinusugal mo para lang makatipid. Kumuha ka ng malinis na palanggana para saluhin ang langis, sige po. Wanghai, halika rito at amuyin mo nga ito mismo. Bakit parang napakalabnaw nito? Parang tubig lang talaga. At saka, bakit amoy krudo at kalawang ito? Ito ang ginamit sa inyo ni Xiaolin. Nakalahating presyo na langis ng makina. Ito yung gamit na langis na pinalitan mula sa ibang sasakyan. Matapos patuluin at salain ang mga dumi. Hinaluan nila ng mumurahin at napakalabnaw na langis ng makina. Tapos ay muling isinalin sa bagong lalagyan. Ang ganitong klaseng langis ay hinding-hindi talaga. Aabot sa mataas na temperatura ng makina ng malalaking truck para sa sapat na antas ng pagpapadulas at proteksyon nito. Kapag umaandar ang makina ng malalaking truck, umaasa lang talaga ito sa proteksyong ibinibigay ng langis para mabawasan ang init nito at mapadulas ang mga piyesa. Pero kapag peking langis ang ginamit mo rito, sa sobrang init biglang nasisira ang protective oil film. Ang nakakairitang tunog na narinig mo kanina ay ang mismong turbina na direktang kumakaskas sa metal casing nito. Kung tumakbo ka pa ng 10 kilometro, at kapag nahigop na ang mga piraso ng metal sa loob ng cylinder, ang 100,000 pisong makina mo ay tuluyan ng masisira at mawawala ng silbi. Punyeta niyang talyer ng mga Zhang. Babanatan ko talaga ang tarantadong may apelidong Li na yan. Hayop siya. Sandali lang. Anong mapapala mo kung susugod ka doon at magwawala ngayon? Dahil nagawa nilang gawin iyon sa iyo. Siguradong itinapon na nila ang mga lumang drum ng langis para walang ebidensya. May patunay ka ba? Anong gagawin ko ngayon? Sira na ang sasakyan ko at hindi na umaandar.
May kargamento pa naman akong dapat kunin ngayong hapon. Kuya Zhao, kaya mo ba itong ayusin? Xiaofei, pumunta ka roon. At kunin mo yung inihatid nila umakahapon. Na orihinal na Mobile 1. Kumuha ka ng 1 galon. Dashuang. Tanggalin mo ang oil inlet pipe ng turbocharger. Gumamit ka ng panglinis. At pressure wash mo ng 2 beses ang buong daanan ng langis. Siguraduhin mong walang matitirang kahit kaunting dumi o piraso ng metal doon. Sige po, boss. Buti na lang talaga. Maaga mo itong nalaman. Mga gilid lang ng impeller ang nagasgasan. Kaya pwede pa itong pagtiyagaan. Papalitan ko ito ng orihinal na motor oil. Kasama na ang buong set ng orihinal na oil filter. 100 piso lang ang singil ko sa labor. At ibibigay ko sa iyo ang mga piyesa sa puhunang presyo na 850 piso sa kabuuan. 850 piso, Kuya Zhao. Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Sa kasa ang pagpapalit pa lang ng orihinal na motor oil ay mas mahal pa kaysa sa halagang iyan. Sinabi ko naman na sa iyo na ako ay hindi kumikita sa masamang paraan. Alam kong bawat barya na kinikita ng mga driver ng truck ay galing sa dugo at pawis. Sa sarili kong sipag at husay lang ako kumikita. Itong talyer ko, walang kung ano-anong kaartehan sa pagmamarket. Kaya ganyan lang talaga ang presyo ng mga piyesa. Putya, napakatanga ko talaga. Para lang makatipid doon sa mura. Halo, Mang Liu, sabihan mo agad ang lahat ng driver sa fleet. Lahat ng nagpamaintenan sa talyer ni Zhang. Ipahinto mo agad lahat ng sasakyan. Dalhin niyo agad dito kay Mang Zhao. Magpapalit ulit ng langis. At yung natitirang 20 sasakyan pa. Para sa susunod na mga maintenance nila. Dito na natin lahat ipapagawa kay Mang Zhao. Mula ngayon, kapag may nangahas pang pumunta sa talyer ni Zhang, sisante agad siya sa akin. Kuya Zhao, simula ngayon. Ang buhay ng 30 malalaking sasakyan ng Hongda Logistics, ipinapaubaya ko na sa iyo. Hanggat nandyan ka, sa bawat araw, sa iyo lang magtitiwala ang mga driver at sasakyan namin. Huwag kang mag-alala, basta ako ang bahala. Hindi titirik sa daan ang mga sasakyan nyo. Hahaha, Master. Formal na ba tayong nagbukas nito? Nagsisimula pa lang tayo, ngayong umaasenso na tayo. Siguradong may manggigigil na niyan. Refund, bakit naman sila hihingi ng refund? Nailagay na ang langis sa mga sasakyan nila. Kahit na magkaproblema pa ang mga sasakyan nila. Bakit naman ang langis natin ang sisisihin nila? Boss Lee, may dalang mga tao si Wang Wei ng Dongda Logistics. Nanggugulo sila ngayon sa tapat ng gate natin. Sinasabi nilang substandard daw ang langis na ginamit natin. Muntik na raw masira ang mga makina nila. Pati yung napagkasunduan na nating kontrata sa maintenance para sa susunod na 6 na buwan. Ay pinunit niya lahat. Punitin niya kung gusto niya. Mga dukhang driver lang naman sila ng truck. Akala mo naman kung sino silang hari. Pero hindi lang po Hongda Logistics ang may ganyang reklamo. Nagpa-half price promotion tayo. Nitong nakaraang linggo. Dahil masyadong tinipid ang budget sa mga piyesa. Umabot sa 40% ang bumalik para magpaayos ulit. Hindi lang mga walk-in customer ang hindi na bumabalik. Pati na rin yung mga inalagaang kliyente ng dating manager. Ang ilang tapat na suki natin. Nabalitaan nilang nagtayo si Matandang Zhao ng sarili niyang shop sa tabi ng highway. Kaya doon na nila dinala ang mga sasakyan nila sa kanya. Si Zuna naman. Buwisit na matandang yan talaga. Kahit business permit nga lang, ay hindi pa niya nakukuha. Anong karapatan niyang agawan ako ng mga customer? Boss Lin. Sa linya ng auto repair sa galing lang ng mekaniko tumitingin ang mga driver eh. Medyo tagilid na talaga ang cash flow natin ngayon sa libro. Dahil sa price war na yan wala na nga tayong kinita. Nalugi pa tayo sa dami ng nagastos sa mga piyesa. At kung walang darating na malaking kliyente, para tapalan ang utang sa susunod na buwan, baka hindi na natin mapasahod ang mga tauhan natin. Ubos na ba ang pondo natin? Di humanap tayo ng malaking kliyente, madali lang naman yan ah. Pero sa reputasyon natin ngayon, sino pa kayang malaking kumpanya ang magtitiwala sa atin? Ang Cold Chain Group. Sa ganyang mga kumpanya ng logistika, nagtatrabaho lang naman ang mga driver doon para sumahod. Wala silang pakialam kung magkano ang magastos sa pagpapaayos ng sasakyan. Basta ang mahalaga kumpanya ang magbabayad sa resibo. Yung purchasing manager ng fleet nila, nakainuman ko na dati yan. Basta maayos ang bigayan natin ng kickback sa kanya. Sila na mismo ang magpapadala ng mga sasakyan nila dito sa atin. Hihi! Boss Lin, dinala ang sasakyang ito para sa 70,000 kilometrong major maintenance. Kakatingin ko lang kanina. Kailangan palitan lahat ng langis at fluid ng sasakyan. Bukod doon gasgas na rin ang brake pad sa mailikurang axle. Abot na sa limitasyon nito at delikado na.
Dapat palitan ng isang set ng original na makapal at matibay na brake pad. Boss, 5 bigat na cold chain truck po ito. Napakabigat ng mismong sasakyan. Itong isinulat mo na generic na brake pad ay para lang sa mga light truck na wala pang 10 tonelada. Kapag ginamit ang brake pad na ito sa ganitong sasakyan, tapos lumusong sa mahabang pababa, at kailangang magpreno ng magpreno, wala pang 3 minuto ay mawawala na agad ito ng kapit dahil sa sobrang init. Madudurog at masusunog lang ang brake pad. Anong alam mo? 1,800 ang kuha sa orihinal na brake pad. Samantalang 200 lang ang kuha sa generic na ito. Isusulat ko sa resibo ang presyo ng orihinal na piyesa. Para singilin ang kumpanya nila. Paano natin kikitain ang diferensya kung hindi ganoon? Kung hindi tayo gagamit ng murang piyesa, saan ko kukunin ang pampasahod sa iyo sa susunod na buwan? Pero buhay ang nakataya rito. Hindi naman agad may mamamatay niyan. Bakit? Hindi ba alam ng mga driver nila na magpreno ng dahan-dahan? At wala ba silang hydraulic retarder? Hindi lang sa mga murang refrigerated truck kailangang palitan. Kapag may umilaw na brake warning light sa dashboard, bunutin mo agad ang sensor. Saksakan mo ng resistor para ma-bypass ito. Ano, iba-bypass ang alarm. Sir Lee, hindi ko kaya ang trabahong ito. Maghanap kayo ng iba na gagawa niyan. Mang Lee, 50 taong gulang ka na ngayong taon, di ba? Bayad na ba ang utang mo sa bahay? Kakapasok pa lang ng anak mo sa kolehiyo, di ba? Kung ayaw mo, sige lang. Pwede ka nang umalis ngayon din. Pero sinisiguro ko, sa iyo na hindi mo makukuha ang sahod mo ngayong buwan. At saka, tatanggalin kita sa trabaho dahil sa hindi pagsunod sa utos. Sisisantehin kita. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo na separation pay. Magreklamo ka man sa dole, sige lang. Kaya kitang paghintayin ng 2 taon. Kaya ba ng pamilya mo na walang makain sa loob ng 2 taon? Mahigpit na naikuyom ni Mang Lee ang kanyang mga kamao. Namumuti na ang kanyang mga kasukasuan sa tindi ng pagkakakuyom. Bumaon na ng malalim ang kanyang mga kuko sa palad. Sa huli, dahil sa tindi ng hirap sa buhay napayuko na lang siya. Ako. Ganyan nga naman. Nagtatrabaho lang naman tayong lahat dito para kumita. Bakit mo naman tatanggihan ang pera? Pagkaraan ng kalahating oras, habang nanginginig ang kamay ni Mang Lee, para ikabit sa cold chain truck, ang murang brake pad para sa magaang truck, habang nagpapanggap na pupunta sa banyo. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Alam niyang hindi niya kayang tiisin na may mamatay nang wala siyang ginagawa. Pero wala rin siyang lakas ng loob na pigilan si Xiaolin. Kaya isa lang ang maaari niyang hingan ng tulong. Sa sandaling makita ko ang mensaheng iyon, biglang naugong ang utak ko. Ang dugo sa buong katawan ko ay tila biglang naging yelo sa lamig. Ang JJF V-Pito ay isang dambuhalang truck na may bigat na halos 40 tonelada. Napatungo sa lungsod. Ang pambansang lansangan mula sa bayan natin papuntang lungsod ay dadaan ngayong gabi sa Kinglongpan, kung saan naroroon ang tinaguri ang libis ng kamatayan, na may 20 kilometrong tuloy-tuloy na pababang daan. Kung maayos lang sana ang panahon, baka kayang idaan ng bihasang driver sa pag-asa sa engine brake, at kahit paano ay makaligtas. Pero bigla akong napatingala, at sumulyap, sa napakadilim na langit sa labas. May malakas na bagyo, punong-puno ang cold chain truck, 20 kilometrong matarik at mapanganib na daan pababa. Substandard na brake pad at tinanggal na alarm sensor. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, iisa lang ang kahahantungan niyan ang mamatay at mawasak ang sasakyan. Pati na ang mga sasakyang kasunod nito ay madadamay sa trahedya. The Zhuang Xiaofi Master. Ano pong nangyari? Huwag na kayong matanong. Ipasok ninyo ang lahat ng malalaking socket wrench at hydraulic cutter. Mga fire extinguisher. Ihagis ninyong lahat sa likod ng pickup. Dali, ano ba talaga ang nangyari? May malaking problema. Ang hayop na si Xiaolin, mismong gumawa ng isang makinang pampatay, at pinakawalan ito sa kalsada. Kailangan kong pigilan ang truck na iyon. Xiaolin, kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang mga inosenteng driver sa kamatayan mo. Dazuang, buksan mo ang radio sa sasakyan. I-set mo sa channel 16 ng pampublikong linya ng mga truck. Tinatawagan ang direksyon ng Kinglongpan. Tumatawag. Sa cold chain truck na may plakang nagtatapos sa 78. Yeezy Gaerfa, sumagot ka agad kapag narinig mo ito. Ako ang mekaniko. Si Old Zoo ito, kuya, sumagot ka agad kapag narinig mo ito. Baka naman naka-off ang radio niya.
Walang bumibiyahe ng malayo na hindi binubuksan ang radio. Sa cold chain truck sa unahan na papunta sa lungsod. Apakan mo agad ang preno para maramdaman kung maayos pa. Pinalitan ng mumurahing klase ang mga brake pad mo. Tinanggal ang sensor ng brake pad mo. Huwag kang dadaan sa mahabang pababa. Sino? Sino ang nagsasalita? Ako ang cold chain truck ng Gerfa. Ako, nakapasok na ako sa pababang bahagi ng daan. Ano ang sinasabi mo tungkol sa brake pad? Biglang kumabog ang dibdib ko. Nangyari nga ang pinakakatakutan ko. Iho, makinig ka ng mabuti sa akin. Gaano ka kabilis ngayon? Ilang tonelada ng kargamento ang dala mo? Kasama ang unahan ng truck, 40 tonelada lahat. 60 kilometro bawat oras ang bilis ko ngayon. Pababa ang daan dito. Napakalakas ng ulan, hindi ko kayang biglang magpreno. Ngayon din, dahan-dahan mong apakan ang preno sa paa. Subukan mo kung gagana at hihinto ito. Lumulubog lang, Kuya Zeo. Sagad na ang tapak ko sa preno. Lumulubog lang talaga at walang nangyayari. At nakikita ko sa side mirror ko. Umuusok na ng puti ang mga gulong sa likod. Peking brake pad yan. Natunaw na dahil sa sobrang init. Hindi mo na pwedeng tapakan ang foot brake. Sasabog ang hose ng brake fluid. Aon mo na agad ang hazard lights ngayon. Bumusina ka ng matagal. Anong sitwasyon ng daan sa harap? Sunod-sunod na kurbada. Masyadong malakas ang ulan. Hindi ko makita ng malinaw. Nasa 70 na ang takbo ng sasakyan. Master Zo, hindi ko mapatigil. Huwag kang umiyak. Pigilan mo yung luha mo. Tapakan mo ang clutch ngayon tapos downshift mo. Neutral mo muna bago mo bombahan ng gas. Ipasok mo ng pilit sa mababang kambyo. Gamitin mo ang engine braking. Hindi ko maipasok. Tumutunog na ang mga gear. Masyadong mabilis ang takbo. Hindi na kaya ng air intake sa harap. Huwag kang magpanik, tapakan mo ang clutch ng 2 beses habang binobombahan ng gas. Sa unang tapak neutral mo ang kambyo. Bombahan mo ng malakas ang gas. Iakyat mo ang EA sa 3,000. Sa pangalawang tapak pilitin mong ipasok sa pang-4 na gear. Huwag mo nang isipin kung masisira ang transmission. Ipasok mo lang. Pero lalo pang bumibilis ang takbo. 80 na at may matalas na kurbada sa harap. Hindi pwedeng lumiko ng matalas sa ganyang kabigat na sasakyan. Kapag pinilit mong iliko, tiyak na tatagilid at mahuhulog sa bangin. Ipihit mo ang manibela pa kanan. Ay kaskas mo ang kanang bahagi ng truck sa gilid ng bundok. Gamitin mo ang friction para bumagal ang takbo. Masisira ang sasakyan. Hindi buhay ko ang sasakyang ito. Buhay mo ang mawawala. Aanhin mo pa ang sasakyan. Ay kaskas mo na yan. Tatlong kilometro sa harap. 14 na kilometro. May runaway truck ramp malapit sa karatula. Huwag mong laging idikit sa pader. Pagkakita mo pa lang sa pula at puting marka ng emergency lane, idiretso mo agad ang unahan ng sasakyan doon. Nakikita ko na ang senyales. Hawakan mo ng mahigpit gamit ang 2 kamay mo. Ang manibela huwag mong hahayaang pumiglas. Dazu ang kumuha ka ng bakal na baras para magligtas. Lumabas ka, naligtas ka na. Nakaligtas ka. Mang Zhu, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, malamang katapusan ko na rito ngayon. Walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan mo. Ang karga ko sa loob ay mga biological reagent na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Kailangang panatilihin sa temperaturang -5 degree sa buong biyahe. Kinabahan ako bigla, at agad akong pumunta sa harap ng cargo. Ang hiwalay na refrigeration unit ng cold chain truck. Sa tindi ng banggaan, nabagsakan ng malalaking bato ang distribution box, kaya direktang naputol ang pangunahing kable ng kuryente. Hindi lang iyon, ang trip computer sa unahan, dahil sa matinding crash protection mechanism, ay direktang nag-lock sa main power supply ng buong sasakyan. Ang temperature display screen sa labas ng cargo ay nagpapatunog ng nakatutulig na alarma. Patay kong sa loob ng 3 oras. Hindi maibabalik ang kuryente. Masisira lang ang lahat ng gamot na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Hindi ko iyon mababayaran kahit ibuwis ko pa ang buhay ko. Tawagan mo si Boss Wang ng Cold Chain Group. At sabihin mong magdala ng mga tao sa talyer ng mga zhang.
Kapag hindi ko pinahirapan ng husto si Xiao Linzi ngayon, hindi na ako si Zhou. Pagkalipas ng 2 oras, ang tarangkahan ng talyer ng mga Zhang ay hinarangan ng 3 itim na van, ng husto at walang labasan. Si Boss Wang na purchasing director ng Cold Chain Group, kasama ang 4 na abogadong nakaitim na suite, ay sinipa ng malakas ang pinto ng opisina sa unang palapag ng talyer. Gulat na gulat si Xiao Lin sa tindi ng eksenang ito. Sa sobrang takot ay muntik na siyang mahulog pabaliktad sa upuan niya. Boss Wang, anong ginagawa niyo rito sa kalagitnaan ng gabi? Anong ginagawa ko? Ang ipinapakita sa cellphone ay ang mismong kuha mula sa dashcam ng cold chain truck, nang malagim nitong pagkabangga sa escape ramp, at ang boses ni Lao Zhou sa radyo, na malinaw na sumisigaw. Ang mga brake pad mo ay pinalitan ng Zhang Auto Repair Shop ng mababang kalidad na piyesa para sa maliit na truck. Si Xiao Lin ay biglang nawala ng kulay. Boss Wang, mamalaking pagkakamali lang po ito. Paninira lang po iyan. Ang aming Zhang Auto Repair Shop ay palaging gumagamit ng mga orihinal na piyesa. Paano mangyayari iyon? Sinungaling ka. Tinanggal ni Master Zhu at ng traffic police sa mismong lugar ang aking mga brake pad. Wala man lang tatak ng brand doon. At sa saksakan ng sensor ay sinadya pang lagyan ng alambre para mag-short circuit. Boss Lin, ang lakas din ng loob mo, no? Isang truck na may bigat na 40 tonelada ay binalak mong lagyan ng pangmaliit na truck. Maliit na bagay lang na nawasak ang truck ngayon. Ang 2 milyong pisong halaga ng mga gamot sa loob ng truck dahil nawala ng kuryente. At may natitira na lang na hindi higit sa 40 minuto bago tuluyang masira at mawala ng pakinabang. Dagdag pa ang 2,800,000 pisong pinsala sa truck. Kung kulang kahit 1 sentimo ang ibabayad mong cash, ngayong gabi mismo ay ipapahuli kita sa salang pagbabanta sa kaligtasan ng publiko at panloloko sa negosyo. Hindi lang ang bulok mong talyer ang maipapasara, kundi ikaw at ang buong pamilya mo ay tiyak na mabubulok sa kulungan. Nanghina ang mga tuhod ni Xiao Lin at bigla siyang napaupo sa sahig. 1 buwan pa lang niyang pinapatakbo ang talyer at ang laman ng kaba ng talyer. Kahit nga 100,000 pisong cash hindi niya makalap. Paano mo babayaran ang napakalaking halagang ito? Ang matinding takot ang nagpatakbo ng mabilis sa utak niya. Bigla siyang parang nakakapit sa huling pag-asa. Siya ang may gawa nito. Boss Wang, talagang wala akong kinalaman dito. Ang patakaran sa aming pabrika ay dapat gumamit lamang ng mga orihinal na piyesa. Itong si Li ang may gawa. Ibinulsa niya ang pera. Sinadya niyang nakawin ang mga magagandang orihinal na brake pad at ibinenta para palitan ng mga murang peking piyesa. Para lokohin kayo. Siya rin ang nagpatay ng alarma dahil takot siyang malaman ko. Walang hiya kang Li. Inalagaan ka ng pamilyang Zhang ng napakaraming taon at nagawa mo pang gawin ang ganitong kawalang hiyaan na walang konsensya. Boss Wang, siya talaga ang salarin dito. Tumawag na kayo agad ng pulis para hulihin siya. Walang kinalaman ang pabrika namin dito. Haha. Sige, napakahusay mo talaga, Boss Lin. Dahil ganyan ang trato mo sa akin ngayon. Wala na rin akong pakialam sa kahit ano. Ang puhunan niya sa orihinal na piyesa ay 1,800, habang ang peking piyesa ay 200 lang. Pero sa resibo ay presyo ng orihinal ang nakasulat. Para masingil ang kumpanya nila, doon niya kinukuha ang malaking kita sa pagitan nito. Hindi lang sapat na palitan ng murang sasakyan ang mga cold chain. Sa dashboard, kung may ilaw na babala para sa pudpod na brake pad, tanggalin mo agad ang sensor para sa akin. At lagyan mo ng resistor para hindi tumunog. Kung ayaw mong gawin, ayos lang. Maaari ka nang lumayas ngayon din. Kakapasok lang ng anak mo sa kolehiyo, diba? Kaya ba ng pamilya mo na walang makain sa loob ng 2 taon? Ang lakas ng loob mong kumuha ng sikretong recording, basagin niyo iyan. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Ang ganitong uri ng tao para lang sa 200 piso ay isang hayop na walang halaga ang buhay ng tao sa kanya. Grabe, ngayon ko lang talaga nakita ang totoong kulay mo. Boss Lin. Kalahati ng buhay ko ay ibinuhos ko sa pag-aayos ng sasakyan. Kahit mahirap lang ako, hindi ko kailanman ibebenta ang aking konsensya. Ginamit mo ang matrikula ng anak ko para pilitin akong gumawa ng bagay na makakapatay ng tao. Alam ko na talaga, natatalikuran mo rin ako kapag oras na. Iyan ang napapala ng taong masama ang ginagawa. Tumawag agad kayo ng pulis. I freeze ang lahat ng kanyang ari-arian. Espadlock at kumpiskahin ang lahat ng kagamitan sa talyer na ito. Pati na rin ang kanyang mga bank account.
Sandali lang, Boss Wang. Nagmamakaawa ako, sandali lang muna. Huwag po kayong tatawag ng pulis. Masisira ang buong buhay ko kapag nalaman ng mga pulis. Teka, hindi ba't hindi pa naman nasisira ang 2 milyong pisong halaga ng mga gamot na iyon? Kaya kong ayusin iyan. Magpapadala ako agad ng tao ngayon din para kumpunihin iyan. Para unlock ang computer ng sasakyan. At maibalik ang kuryente. Magdasal ka na lang na maayos mo iyan. Ang temperatura sa loob ng refrigerated compartment. May natitira na lamang na 25 minuto. Bago lumampas sa kritikal na temperatura. Kung hindi pa rin maibabalik ang kuryente. Ang 2,800,000 pisong ito. Kahit ibenta mo pa ang lahat ng ari-arian mo, kailangan mong ibalik sa akin ang pera. Wang Qiang, kunin mo ang imported na Bosch diagnostic tool sa syudad. Dalhin mo agad rito ang scanner. Bilisan mo, magsama ka ng mga tao sa site para unlock yun. Boss Lee, hindi po pwede. Ang Golza B7 na ito ang pinakabagong modelo. Mayroon itong encrypted na FCEV. Dahil sa banggaan na lock ang buong physical system nito, hindi man lang makapasok ang universal computer natin. Kahit gamitan ng administrator settings, hindi mabura. Ang mga fault code, ayaw talagang mag-close ng power relay kahit ano ang gawin. Mga bano, walang silbi kayong lahat. Ang ganitong klase ng physical lock, gamit ang mga simpleng computer ninyo, ay hinding-hindi nyo iyan mabubuksan. Tiyak na may paraan sila Ozu para kay Zhu Jiangwu. Alam ni Master Zhou kung paano hindi gumamit ng computer at direktang mag-jumper gamit ang kamay sa motherboard para ma-unlock ito, pero sinabi rin ni Master Zhou. Ano raw ang sinabi niya? Sinabi niyang hindi niya tutulungan ang mga tao mula sa Zhang Auto Repair Shop. Hindi niya pakikialaman ang gulo na ginawa ng Zhang Auto Repair Shop. May 10 minuto na lang bago tumawag sa pulis. Boss Lin, tingnan natin kung ano ang ilalabas mo ngayon. Para punan ang 2 milyong pisong kulang na iyan. Sirly, saan po kayo pupunta? Para makiusap sa isang tao. Para makiusap sa matandang iyon. Pagkalipas ng 15 minuto, ang nakasisilaw na high beam na ilaw ay tumama at nagpaliwanag sa silungan ng abandonadong gasolinahan. Habang nakaupo ako sa isang natitiklop na upuan, sa aking kamay ay hawak ko ang isang kupas at may tatal na baso ng tsaa. At dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa. Habang sina Dashuang at Xiaofei naman sa tabi ko ay nag-aayos ng mga kagamitang katatapos lang linisin. Biglang huminto ang Mercedes sa putikan matapos magpreno ng bigla. Si Xiaolin ay hindi man lang nagpayong. Zhu, Master Zhou, Kuya Zhu. Dashuang, patuyuin mo nga yung wrench na size 16. Baka kalawangin. Sige po, Master. Kuya Zhou, pasensya na kung naging bulag ako sa kakayahan mo noon. Naging bata at iresponsable kasi ako. Narito ang 100,000 pisong cash. Sumama lang kayo sa akin ngayong gabi para unlock ang computer ng cold chain na truck na iyon. Mapapasa iyo na ang lahat ng perang ito. Boss Lin, hindi ko yata naiintindihan ang sinasabi ninyo. Diyan sa Zhang Auto Repair Shop, di ba may standard operating procedure naman kayo? Di ba mayroon kayong pinakamodernong computer para sa diagnostic? Habang ako naman ay pinarusahan ninyo para maghugas lang ng kotse. Isang tanggal na trabahador na hindi man lang karapat dapat humawak ng mga gamit. Paano naman ako magkakaroon ng ganyang kakayahan? Kuya Zhu, nagkamali po ako. Alam ko na po talaga na nagkamali ako. Napakabulag ko talaga. Gusto akong ipahuli sa pulis ng Cold Chain Group. Nasa 20 pa lang ang edad ko. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong talaga. Pinilit mo akong palitan ng substandard na brake pad. Kaya ba si Tatay Lee ang pinasalo mo ng kasalanan mo? Yung muntik ng kasama ang buong sasakyan niya, na mahulog sa bangin na batang driver, ay karapat dapat lang bang mamatay ng ganoon? Kuya Zhu, pakiusap po, patawarin niyo na ako sa mga nagawa ko. Basta po matulungan niyo kaming ayusin ang sasakyang ito. Kahit anong hilingin niyo, papayagan ko kayong bumalik sa talyer bilang technical director. At lalakihan ko ng 3 beses ang sahod niyo. Technical director ba kamo, Boss Lin? Ang Kuya Zhu namin ngayon ay sarili ng boss. Hindi na niya kailangang maghugas pa ng kotse sa inyo. Kuya Zhu, nagmamakaawa na po ako sa inyo. May buhay na nakasalalay rito at baka makasuhan ako sa batas. Ang Zhang Auto Repair Shop
ay ang naging buong buhay na pinaghirapan ng tatay ko. Kahit hindi na po para sa kapakanan ko. Alalahanin niyo naman po nung tinulungan kayo ng tatay ko na makapasok sa trabahong ito. Tulungan niyo naman po ang kapatid niyo rito. Itabi mo na lang ang pera at sigarilyo mo. Ibig sabihin po ba niyan ay pumapayag na kayo, Kuya Zu? Hindi ko kukunin ang pera mo. Dahil hindi ako kumikita ng maruming pera. Halika na, pumunta na tayo roon. Master, tutulungan mo talaga ang hayop na yan. Hindi ako pupunta roon para tulungan siya. Pupunta ako roon para protektahan ang pangalan ng Zhang Shop at ang huling natitirang dangal nito. At para turuan din siya kung ano talaga ang patakaran sa pag-aayos ng sasakyan at kung paano ito dapat sundin ng tama. Wang Qiang, tumawag ka ng pulis, pakiusap, wag. Boss Wang, huwag po kayong tumawag ng pulis. Narito na sila, dumating na ang magliligtas sa atin. Master Zhao. Master Zhao, tulong si daming ito. Basta sa loob ng 10 minuto. Maibalik ninyo ang kuryente. Ako mismo ang magbabayad ng 100,000 pisong cash na gantimpalang ito. Si Yaolin, sinabi mo kanina na basta pumunta ako rito. Papayag ka sa kahit anong kondisyon. Di ba tama? Kuya Zhao, sabihin mo lang kung magkano ibibigay ko lahat. Hindi ba nagtapos ka ng iigi? Hindi ba mahilig kang magkwenta ng gastos? At ng kita? Ngayong araw sa harap ni Boss Wang ng Cold Chain Group. Sa harap ng napakaraming kasamahan natin sa trabaho. Tuturuan kita ng mabuti. Kung paano ba talaga dapat kwentahin. Ang mga utang sa talyer ng pamilyang Zhang. Ang unang utang noong nakaraang buwan. Tinanggal mo ng walang sapat na dahilan sina Dazuang at Xiao Fei. At hindi mo ibinigay ang buong 1 buwan at kalahating basic salary at komisyon nila. 7,500 piso kay Dazuang. 6,200 piso kay Xiao Fei. Walang bawas kahit 1 singko. Is-transfer mo na sa kanila ang pera gamit ang cellphone mo ngayon din. Ang pangalawang utang si Mang Li na taga-talyer. Dahil tumanggi siyang gawin ang maruming gawaing ito, tinanggal mo sa dahilan na hindi raw siya sumusunod. Sa pamamahala mo, hindi mo lang dapat ibalik ang 8,000 pisong sweldo niya ngayong buwan. Kundi ayon sa batas sa paggawa, kailangan mo siyang bayaran ng 20,000 pisong danyos. Para sa iligal na pagtanggal, transfer mo na sa kanya agad. Ang pangatlo, nang pilitin mo akong umalis sa talyer, akong si Zhu Jiangwo. Ang set ng pneumatic tools ko na nagkakahalaga ng 28,000 piso, na Festool Pneumatic Tools, kasama ang aking tool cart, ay sa pilitan mong kinumpis ka sa ikalawang pwesto. At sinabi mong pagmamayari iyon ng kumpanya. Ngayon utusan mo ang tito mong si Wang Qiang, na siya mismo ang magmaneho ng rescue truck ng talyer, para ihatid dito ang aking tool cart, nang walang kahit anong sira o gasgas. Kulang ng 1 socket. Dito lang ako tatayo ngayon. At panonooring masira itong 2 milyong halaga ng gamot. Boss Zhao. Kuya Zhao, ang pagpunta at pagbalik ay abutin ng hindi bababa sa 15 minuto. Hindi na natin kayang maghintay. Problema mo na iyon. Di ba mahilig kayong mangagaw ng pag-aari ng iba, para gawing tubo ninyo? Ngayong araw gusto kong kayo mismo ang magbalik niyan. Boss Lin, gawin mo kung ano ang sinabi ni Master Zhao. Kung sa mga oras na ito ay lumampas ang temperatura sa limitasyon, tapon na ang mga gamot na ito. Ang pananagutan sa danyos ay ipapataw pa rin sa iyo. Sa Zhang Auto Repair, ang legal team ng aking Cold Chain Group ay direktang magdedemanda sa iyo bukas. Naku Kuya Zhu, tingnan mo naman, papunta na siya rito. Nabayaran ko na rin ang sahod niya. Pwede bang simulan mo na ang pag-ayos? Nasa 4.9 na degree na ang temperatura. Huwag kang magmadali. May huling utang pa tayong dapat bayaran. Di ba mahilig kayong magsalita tungkol sa circular economy? Di ba tingin mo, walang kwenta ang buhay ng mga driver ng truck? Ngayon sa harap ng lahat ng tao rito, humarap ka sa driver na ito, at humingi ka ng tawad habang nakayuko sa tapat ng truck na ito. Zhu Jiangwo, huwag mo naman kaming sagarin ng ganyan. Ako pa ang sumusobra ngayon. Alam mo ba kung hindi siya umiwas sa emergency lane, hindi lang siya ang mahuhulog sa bangin. Pati na rin ang mga kotse sa likod niya, ang 12-12 ng maliliit na sasakyan. Lahat sila ay madadamay sa kamatayan niya. Noong kumita ka sa 200 pisong patong na iyan, naisip mo ba ang lahat ng ito? Dazuang, Xiao Fei, aalis na tayo. Hindi ko tatanggapin ang trabahong ito ngayon. Huwag kang umalis.
Patawad. Nabulag ako ng sarili kong katangahan. Napakasama kong tao. Sa sandaling iyon, narinig mula sa malayo ang mabilis na tunog ng sirena, at ang ugong ng makina ng truck. Minamaneho ni Wang Qiang ang rescue vehicle, na parang baliw na sumugod sa emergency lane. Bumukas ang pinto ng compartment. Ang makintab na pulang tool car na nilinis ko, ay tahimik na nakaparada sa loob. Huminga ako ng malalim. Mabilis kong hinila pataas ang zipper ng aking jumpsuit. Dashwang, iabot mo ang aking insulated gloves. Ngayon, oras na para ipakita sa kanila kung ano ang tunay na bagsik. Tumunog ang alarma. Boss Lin, wala pang 1 minuto ang natitira. Dashwang, iabot mo sa akin ang aking pneumatic cutter. Ininit ni Xiaofei ang soldering iron sa pinakamataas na setting. Master, talagang direkta ka bang mag-jumper sa motherboard? At sa circuit board? Original na encrypted board ito ng Gallup S7. Paano kung masunog? Walang oras para sa mga paano kung. Ang ganitong uri ng sasakyan para maiwasan ang sunog sa banggaan, ay nilagyan ng manufacturer ng physical lock. Ang diagnostic computer nila ay tumutugon lang sa signal sa loob ng system. Kapag na-detect ng computer ng sasakyan, ang signal ng collision sensor, ay pilit nitong puputulin ang main power supply relay. Dinisenyo nila ito para ma-unlock gamit ang computer. Pero ngayon ay direktang tatanggalin ko ang lock core. Tingnan natin kung gagana ito. Mabilis kong ginupit ang main power sa control logic na 2 feedback wire. Pagkatapos gamit ang mainit na soldering iron, ang jumper wire na iyon, direkta kong hinang sa contact ng main relay para mapuwersang magdikit ito. Ang dambuhalang independent refrigeration unit na iyon. Pagkatapos ng higit sa 1 oras na pananahimik, biglang narinig ang isang mababang ugong. Nagsimula ng gumana ng husto ang chiller. Ang mga numero na umabot na sa 4.9 na degree Celsius ay biglang huminto sa sandaling ito. At pagkatapos nito, mabilis nang bumaba ang mga numero sa screen. Bumaba na ito. Bumaba na ang temperatura. Hinubad ko ang aking guwantes, at basta na lang inihagis kay Dashwang. Lumingon ako at tinignan si Xiaolin na nakaluhod pa rin sa putikan. Maputlang-maputla na parang papel si Xiaolin ngayon. Habang nakatitig sa gumagana na namang chiller, alam niyang ang tanging inaasahan niya para mabuhay. Ang huli niyang depensa ay gumuho na rin. Hello, ako si Wang Xin mula sa Cold Chain Group. Gusto kong mag-report sa pulis. Mayroon akong cold chain truck dito. Dahil sa sadyang panloloko ng talyer. At mapanira nilang pinalitan ng peking brake pads. At pinatay ang alarm system. Kaya muntik nang magkaroon ng malalang aksidente sa daan. Humihingi kami ngayon ng agarang aksyon mula sa pulisya. Tapos na. Tapos na ang lahat. Master Zhao. Ito ang nararapat para sa inyo. 100,000 bonus. Walang bawas kahit 1 sentimo. Bukod pa doon, kakausap ko lang sa main office ng kumpanya. Dahil sa pinakita ninyo sa gitna ng krisis na ito, ang lahat ng aming cold chain truck sa lugar na ito, para sa lahat ng maintenance at repairs, ay ipagkakatiwala na sa inyo. Ang perang ito, ipamahagi mo sa lahat ng mga kasamahan natin sa talyer na naagrabyado. Hati-hatiin ninyo. Dashwang. Bukas pumunta ka sa gasolinahan natin at magpalagay ng pinakamagandang car lift para mapaganda natin ang ating talyer. Bawat isang tornilyo sa pagre-repair ng sasakyan. Buhay ng buong pamilya ang nakasalalay dyan. Akala mo nagbibilang ka lang ng kita. Pero sa totoo lang, naghuhukay ka lang ng sarili mong bitag sa hinaharap. Paglipas ng 6 na buwan, ibang-iba na ang itsura ng talyer ni Mang Zhu. Ang dating abandonadong gasolinahan, ngayon ay nasa tabi na ng pambansang daan. Ito na ang pinakamalaking talyer ng mga heavy-duty truck. Kuya Zhao, dumating na ang convoy. Nakaupo ako sa waiting room noon. Habang hawak-hawak at kinakalikot ko ang isang bagong digital na torque wrench, napakasikat ng araw sa labas, at walang humpay ang dagsa ng mga sasakyan sa highway. Mang Zhu, hahaha. Oh, Mang Ma. Anong magandang hangin ang nagdala sa iyo rito ngayon? Hihi. Kasi aakyat kami sa kabundukan sa susunod na buwan, at dadaan kami sa delikadong daan na iyon. Kaya sadya akong pumunta rito para hanapin si Kuya Zhu.
para masuri mo ng mabuti, at maipa-check up ang buong sasakyan. Sige, ipasok mo muna ang sasakyan sa inspection pit, para mapakinggan ko muna ang ingay sa makina. Kuya Zu, nabalitaan ko. Ang dating talyer ng mga zhang doon. May gustong bumili at magbukas uli nito. Nabalitaan ko rin. Sabi-sabi, kamag-anak daw ni Xiaolin ang kukuha. Pero sira na ang reputasyon ng pwesto na yan. Sinabi mo pa, sa pinaggagawa ng lokong yun noon. Sino ba namang graber sa loob ng 100 milya ang hindi nakakaalam nun? Kung gusto nilang magbukas uli, basta't nakapangalan pa rin ito sa mga zhang. Walang sinumang maglalakas loob na pumasok doon. Mang Zhu, ang iresponsable kong anak, ay bagong sentensyahan ng 2 taon sa kulungan. Ang kalokohan na ginawa niya noon, ay dahil hindi ko siya napalaki ng maayos. Dating manager ang pangalan ng talyer ng mga zhang. Handa ko pong bayaran para makuha ito. Gusto ko itong baguhin pero hindi ako magbubukas doon ng bagong talyer. Gagawin ko itong isang libreng pahingahan para sa mga driver. Para talaga sa mga kapatid nating bumibiyahe ng malayo. Para may pahingahan at may mainit na pampaligo. Ang karatulan na ito, mabuti pang alisin na natin ng tuluyan. Hindi kailangan ng madayang laro sa pagpapatakbo ng talyer. Kailangan lang ng maayos na liyabe at isang tapat na puso na may konsensya. Tanggapin mo na ito, Mang Zhu. Ang talyer na ito ay sa iyo na. Isasama ko ang walang kwenta kong anak. Pauwi sa probinsya para magbukid. At hindi na kami kailanman babalik pa. Bossing. Magkano po ang basic maintenance ng sasakyan ko? 3 piso lang ang isang buot ng windshield fluid. Libre ko na sa iyo yan. Punuin natin para malinaw ang tingin mo sa malalayong biyahe. Salamat po, bossing. Dazuang, naaalala mo ba ang patakaran natin dito? Opo, bossing. Anong patakaran? Ang kinikita natin ay galing sa ating husay, at hindi sa panloloko ng kapwa. Ang huling sinag ng dapit hapon ay tumama sa highway. Umuugong ang mga makina ng malalaking truck, habang tinatahak ang daan patungo sa malayo. Napatitig ako sa hawak kong liyabe. Ang kintab ng bakal nito ay nanatili pa rin. Katulad noong una ko itong hinawakan 8 taon na ang nakalipas. Matatag pa rin at magaan sa kamay. At hindi kailanman nabalot ng alikabok.